Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nasira ang bangka ng dalawang mangingisda mula sa San Pascual, Masbate matapos mabangga ng isang cargo ship. Sa Batangas City naman nahulikam ang pagwawala ng isang barangay chairman na nagpaputok at nanutok pa umano ng baril. Ang may balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa isang barangay sa Batangas City. Sa video ng isang concerned citizen, maririnig ang pagpapaputok ng baril ng umano'y mismong barangay chairman na si Joven Camacho. Makikita rin ang pagpapaputok niya sa isang bahay habang naglalakad sa kalsada. Sa isa pang video, makikita rin na may umaawat sa barangay chairman na may hawak na mahabang armas. Hindi ako nagkulat pakikiusap. Yain na! Kung hindi ka nagkulat, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Patayin ko kayo lahat. Ayon sa pulisya, pinuntahan pa ng barangay chairman ang isang residente at nagpaputok muli ng baril. Hindi pa matiyak ng otoridad kung ano ang dahilan ng pagwawala ng barangay chairman. Ang involved ay mismong kapitan o pangulo. Habang po ang ating biktima ay nasa kubo po na pagmamayari din ng kanilang pamilya, ay dumating po ang pangulo o yung ating pangulo ng nasabing barangay at siya po ay may dala po siyang long firearm. Unknown din po, hindi pa po natin alam kung ano. And siya po ay nakainom under influence po ng likor. Ayon pa sa pulisya, pinagbantaan din ng barangay chairman ang biktima at tinutukan pa umano ng mataas na kalibre ng baril sa mukha. Ang saktong sinabi po ay, papatayin kita, uubusin ko kayo. At ganun po, pinutukan po siya ng 3 beses sa tabi ng kanyang paa. So dito naging cause ng kanyang takot. At ganun din po, yung nag-cause din po ng panic din po sa paligid. Tinutugis pa ang barangay chairman na hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang iba pang opisyal ng barangay at ang biktima. Sinisikap naman ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng punong barangay. Makikita sa CCTV ang pagdaan ng isang lalaking nakamotorsiklo sa isang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki saka ipinarada ang kanyang motorsiklo malapit sa tindahan ng halaman. Nang makatsyempo ang lalaki, doon na tinangay ang ilang halaman. Inulit pa ng lalaki ang pagnanakaw makalipas ang 3 araw. Kaya inabangan na siya ng may-ari ng tindahan. Na-corner ang suspect at dinala sa barangay. Ayon sa may-ari ng tindahan, umabot na raw sa 20,000 pesos ang kabuuang halaga ng nawalang halaman. Pista 12, kinausap na namin siya dito na kung pwede, huwag na lang yan tulugan, baka babalik na naman. Yun nga, kaninang madaling araw, yun, nahuli niya. Pero nung ilang beses na gano'n yung nangyari, paulit-ulit, hanggang nahuli namin, may humintong motor dyan sa kwan. Pero nandito kami sa loob, tinitignan namin kung may darating na motor. Naareglo ang insidente matapos magbayad ng 4,000 pesos ang suspect at nangakong hindi na uulitin ang pagnanakaw. Yun lang daw ang kaya niyang ibayad sa may-ari. Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Ginubatan, Albay. Sa investigasyon ng Ginubatan Police, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salari ng biktima malapit sa isang bakery. 5 tama ng bala ng kalibre 45 baril ang ikinamatay ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen at pagtukoy sa gunman. May 2 kaming persons of interest pero di pa ma-identify Warang naka-identified sa mga tao duman during nung mangyari. Nasira ang bangka ng mangingisdang si Roland Marientes ng San Pascual, Masbate matapos itong mabangga sa dagat sa bandang Burias Island at Sibuyan Island. Yung nakabangga po sa akin, sa amin po, kung napansin man po nila yung bangka namin, sana po hindi po nila kami binangga kasi kawawa naman po kami mangingisda na mga liit naman po, sir. Sana naman po, kung nakita nila kami, dapat binalikan po nila kami. May ilaw at blinker naman daw ang bangka kaya imposible raw na hindi sila nakita ng hindi patukoy na cargo ship. Kwento pa ni Roland, 5 oras siyang nagpalutang-lutang sa dagat hanggang sa ma-rescue ng isang barko. Ang kapatid naman niya na kasama niya sa bangka, pinaghahanap pa rin. Kaya nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa iba pang Coast Guard substation sa Masbate maging sa Romblon.
Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.